Isa sa pinakamalaking palaisipan sa ating bayan ay kung bakit nagagawang magpatayo ng Iglesia ni Cristo ng malalaking proyekto ng mabilis, tikalidad at walang bahid ng korupsyon. Samantalang ang gobyerno ng Pilipinas ay madalas na nasasangkot sa mga isyu ng katiwalian at mabagal na pagpapatupad ng mga proyektong pang-imprastruktura. Ang Iglesia ni Cristo ay nakapagpatayo na ng malalaki at world-class na mga gusali tulad ng Philippine Arena, libu-libong gusaling sambahan sa loob at labas ng bansa, mga proyektong pangkabuhayan tulad ng eco-farming at livelihood programs, malalaking relief operations na mabilis at organisadong naipapamahagi sa mga nasalanta ng sakuna. Kung nagagawa ito ng isang relihiyosong organisasyon ng walang katiwalian, bakit hindi ito magawa ng pamahalaan ng Pilipinas na mayroon naman sanang mas malaking pondo at mas maraming tauhan? Sa talakayang ito, sisiyasatin natin ang mga dahilan kung bakit hindi magawa ng gobyerno ang kahangahangang disiplina at kasipagan na ipinapakita ng Iglesia ni Cristo at ano ang mga maaaring solusyon upang maisabuhay ito ng pamahalaan ng ating bansa. Bakit magkaiba ang sistema ng Iglesia ni Cristo at gobyerno? Ang Iglesia ni Cristo ay may sentralisadong pamamahala at isang malinaw na sistema ng disiplina at pananagutan. May iisang leader na nagpapatupad ng desisyon at direksyon sa lahat ng kaanib. At disiplinado at masunuri naman ang mga kaanib kapag sinabi ng pamamahala na may proyektong ipatutupad. Ang bawat isa ay sumusunod at tumutulong ng walang pag-aalinlangan. Kapansin-pansin din ang transparency at accountability sa paghawak ng mga pondo na nagagamit naman ng tama. Walang nasasayang at walang sino mang nagbubulsa ng pondo para sa personal na interes. Habang sa gobyerno naman, maraming ahensya, iba't ibang interes at malawakang korupsyon. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay may maraming opisyal, maraming ahensya at iba't ibang partido na may kanya-kanyang interes. Dahil sa dami ng layers ng burokrasya, ang isang proyekto ng gobyerno ay kailangan dumaan sa napakaraming ahensya, kaya bumabagal ang implementasyon. Isama na rin natin ang politika at padrino system, kung saan maraming opisyal ang inuuna ang kanilang pansariling interes at hindi ang kapakanan ng mamamayan. Nariyan din ang korupsyon at kickback system na talaga namang malulula ka sa maraming proyekto na puro overpriced at substandard materials, mabagal na paggawa at nauuwi na lang sa hindi pagkatapos dahil kulang na ang pondo. Dahil walang batas na lumalapas sa kakulangan sa accountability, kakaunti lang ang napaparusahan kahit may katiwalian, kaya nagiging normal na lamang ito sa gobyerno at sa ating lipunan. Sa madaling salita, ang Iglesia ni Cristo ay may isang malinaw at disiplinadong sistema, samantalang ang gobyerno ay nahihirapan dahil sa masalimuot at maduming politika at kawalan ng pangil ng batas. Bakit walang korupsyon sa Iglesia ni Cristo pero laganap ito sa gobyerno?
Ang korupsyon sa gobyerno ay bunga ng isang sistemang puno ng butas at kawalan ng pananagutan. Kung titignan natin ang INC, sila ay may mahigpit na pananagutan at disiplina sa paggamit ng pondo. Ang mga donasyon at abuluyan ng mga kaanib ay mahigpit na minomonitor at ginagamit lamang para sa tamang proyekto. Ang pondo ay hindi maaaring kunin ng basta-basta ng sino man ng walang pahintulot o ng walang malinaw na direksyon. Ang bawat proyekto ay may malinaw na budget at accounting, kaya walang nasasayang o nawawalang pera at bawat sentimo ay nareresibuhan ng maayos. At higit sa lahat, ang mga opisyal ng Iglesia ni Cristo ay may mataas na antas ng takot sa Diyos at pananagutan, kaya hindi sila basta-basta natutukso sa salapi. Samantalang sa gobyerno ay may mahinang sistema ng transparency at accountability, at maraming opisyal ang hindi takot sa batas dahil madalas na hindi napaparusahan ng mga tiwali. May mga ghost projects din na ginagastusan ng daang-daang milyon hanggang bilyong piso ng salapi pero hindi naman natatapos. O worst case ay wala talagang nasisimulan. Andyan din ang kickback system, kung saan ang ilang opisyal ay kumukuha ng porsyento mula sa proyekto kapalit ng approval sa bidding. At isabay mo na rin ang mabagal na hustisya sa Pilipinas na nagiging hadlang para maparusahan ng mga tiwali. Ito naman ang ating tanong, may solusyon pa ba? Kung mas paiirali ng sistema ng pananagutan tulad ng ginagawa ng Iglesia ni Cristo, maaaring mabawasan ang katiwalian sa ating pamahalaan. Ano ang maaaring maging solusyon ng pamahalaan? Kung nais ng gobyerno na tularan ng tagumpay ng Iglesia ni Cristo sa pamamahala ng kanilang mga proyekto, kailangang gawin ng mga sumusunod. Magkaroon ng mas matibay na pananagutan sa pondo. Gamitin ang bawat sentimo ng buwis sa tamang proyekto gaya ng ginagawa ng INC sa kanilang mga abuluyan. Ipatupad ang real-time public monitoring ng mga pondo ng gobyerno upang makita agad kung may anomalya. Linisin ang sistema ng burokrasya at politika. Bawasan ang sobrang dami ng ahensya na nagpapabagal sa pagpapatupad ng proyekto. Tapusin na rin ang padrino system at bigyan ng pantay na pagkakataon ng mga kwalipikadong tao sa gobyerno. Mas mahigpit na parusa sa korupsyon tulad ng sa INC. Kung saan mahigpit ang disiplina, dapat ay magkaroon ng agad-agad na parusa sa mga opisyal na mahuhuling kurap. Dapat magkaroon ng mas mabilis at episyenteng sistema ng hustisya upang ang mga tiwali ay maparusahan agad. Pagpapalaganap ng disiplina at pagkakaisa. Tulad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na masunurin at disiplinado, dapat ituro sa lahat ng Pilipino ang kahalagahan ng pagiging responsable sa bayan. Magsagawa ng malawakang kampanya sa disiplina at patriotismo upang ang bawat Pilipino ay matutong umako ng responsibilidad sa ating bansa. Posible nga bang magawa ito ng pamahalaan? Oo, kung magkakaroon ng tamang sistema, disiplina at pananagutan. Ang Iglesia ni Cristo ay isang patunay na ang isang organisasyon ay maaaring maging mabisa, disiplinado, at walang katiwalian kung ang pamamahala nito ay may matibay na pananagutan at prinsipyo. Kung susundan ng pamahalaan ng mga mabubuting aral ng Iglesia ni Cristo sa tamang pangangasiwa ng pondo, disiplina at episyenteng proyekto, maaaring maging isang mas maunlad, mas organisado at mas maayos na bansa ang Pilipinas. Isang bansang walang korupsyon at may tunay na malasakit sa mamamayan. Ang tanong, may kakayahan ba ang mga namumuno sa gobyerno na talikuran ang kanilang pansariling interes at unahin ang kapakanan ng bansa? Kung kaya ng Iglesia ni Cristo, dapat kaya rin ng pamahalaan ng ating minamahal na bansang Pilipinas.